Okay, so we have chapter 13, visit in United States of America, year 1888. So we have here Rizal in the steamer of Belgium, his experience, and with his meeting with other people, and we have also Rizal in San Francisco and other American state now that he visited before, and of course we have Rizal in New York and his impressions during his stays in America. So to start, we have Rizal in the steamer Belgic. We have onboard ship, Belgic steamer. So in the SS ship, meron tayo si Rizal meet the family Jacksons. So as we discussed before, yung chapter 12 na meron tayo, he met his family, yung Turner family, and of course itong yung little child nila na kung saan tinanong siya kung kilala niya si Richard, pabulol pa nga sabi. And they found out na sabi nga neto ng batang to, sinabi dun sa kanyang mga magulang na kasama nila itong si Richard na isang tanyag na manunulat ng nobelang Nolo Me Tangere. So dito nga napag-alaman at nilapitan at kinausap nga itong si Rizal. So Rizal in return affirmed the boy's inquiry disclosed that he was Jose Rizal as the author of Noli Me Tangere. So tuwang-tuwa yung bata nung nalaman niya, yung sabihin ni Rizal na ako nga iho, ang nagsulat ng ating Noli Me Tangere, na nobela. So next is Rizal in San Francisco and other American states. Makita natin noong April 28, 1888, pagdating niya sa dakilang bansang ito ay nabahira ng di makatwirang pagtrato sa mga lahi dahil nakita niya ang masamang trato sa mga Chino at Negro. So ito yung mga nakita niya na observation dito sa mga Amerikano kung paano tinitreat yung mga ibang lahi. So dito, naitala niya rin ang lahat ng obserbasyon niya ng kanyang paglalakbay mula sa San Francisco until to New York. So next is pagdating niya sa San Francisco, dumaong yung sinasakyan nilang barkong Belgique saan noong April 28 nga 1888 na hindi sila pinayagang bumaba ng barko. Ang lahat ng pasahero na naroroon kinawarentas o kinwarantin ng mga Amerikanong otoridad sa dahilang pangkalusugan. So ang barko dahil nagmula daw ito sa dulong silangan kung saan di umano'y may epidemyang cholera. So dahil dito, nagulat si Rizal dahil batid niyang wala namang epidemya na cholera sa dulong silangan kung saan siya nanggaling. At nakiisa siya sa pagprotesta ng ibang pasahero laban sa di makatwirang utos ng otoridad ng kalusugan. So dahil doon, binigyan ng pahintulot ng American Consul sa Japan ang barko, gayon din ng Ingles ng gobernador ng Hong Kong. So ito ay nagpapatunay na walang epidemya na cholera mula sa kanilang pinanggalingan sa China. So natuklasan niya ang dahilan ng pagkakwarenta sa barko, kung bakit nga ito, dahilan ng kinasapitan nila. Kung makikita natin, itong bagay na ito ay isa pa lang politika na problema. So lulang kasi ng barko ang 643 Chinong huli ng panahong iyon. Tutol ang publiko sa murang halaga ng paggawa ng mga huli. So dahil nawawalan ng trabaho ang mga puting manggagawa sa konstruksyon ng daang bakal. At ang pinapalit sa kanila yung mga Chinong huli, dahil para mas mababa daw ang kuha ng bayan. Pero para makuha ng mga boto, itong mga puti sa California, mga white Americans, so dahil nalalapit ang eleksyon, pinagpaliban na muna nila ng administrasyon ng papapasok ng Chinong huli bilang manggagawa. So dahil doon ngunit napuna ni Rizal na hinayaan naman ng ibaba sa barko nang di na pa uusukan ang paldo-paldo ng mga mamahaling sedang galing China pa, ng mga Chino. So dito, pagkaraan ng isang linggo pagkakwarentas, pinayagan naman bumaba ng barko. Ngunit ang mga pasaherong Apon at Chino nasa akomodasyong segunda, tersera, ay kinwarentas pa sila ng mas matagal na panahon. So dahil nga primera ang sinakyan ni Rizal, doon siya sa deck ang kauna-unahan ng mga panauhin. So malamang sila ang mga unang
pinababa ng kanilang barkong Belgic na sinasakyan. So sa unang paglapag niya sa San Francisco noong Biyernes ng hapon, May 4, 1888, si Rizal ay nag-check-in sa Hotel Palace na noong panahong iyon ay tinuturing na primera klase ng hotel sa lungsod. Sa araw na ito, sinulat niya sa kanyang kalarawan na kung saan tumuloy siya dito at gumastos siya ng apat na dolyar isang araw na may kasamang paliguan at lahat na. So dito nakikita niya daw ang Golden Gate noong mga panahong iyon, no, at noong linggo lahat ng tindahan ay sarado, no? At ang pinakamagandang kalye sa San Francisco ay ang Calle Market. So dito makikita din natin, no, na kung saan binanggit din niya sa kanyang taalarawan si Leland Stanford, isang milyonaryong senador na siyang kinatawan ng California sa Senado ng United States of America. Ang senador ay tagapagtatag daw ng tagapag-utos ng Universidad ng Stanford sa Palo Alto, California. Dito ma-discuss din natin kung saan si Rizal ay tumigil din ng ilang 2 araw sa San Francisco mula May 4 hanggang May 6, no? At kung saan si Rizal nasabi niya rin dito na ang pangulo ng panahong iyon ng Estados Unidos ay si Grover Cleveland. Okay? So sumunod is sa kontinenteng Amerika yung kanyang pag-start ng travel noong May 6, 1888, noong linggo ng hapon, 4:30, no? Ng mga panahong iyon, nilisan ni Rizal ang San Francisco patungong Oakland. Siyam na milya o 9 mile, no? O 9 miles sa ibayo ng Look ng San Francisco, lulang ng bangkang Pantawid, una niyang dinaanan ng Oakland, no? Na kung saan sumakay siya ng tren para sa kanyang pagbiyahe sa kabuuan ng kontinente, no, ng kanyang paglalakbay. Naghapunan sa Sacramento sa halagang 75 cents, no, na natulog siya sa kanyang kamarote, kanyang inuupahan. So, kinabukasan daw, after no May 6, May 7, nag-agahan siya sa Reno, Nevada. Okay? Sa Reno, Nevada, isa sa mga glamorosong tinagurian, no, ang pinakamalaki at pinakamaliit, no, na lungsod sa buong mundo. Ang mga obserbasyon ni Rizal ay kanyang naitala sa kanyang pag-travel sa kontinente ng Amerika as he go further, no, doon sa tren na meron siyang sinasakyan. So, tignan natin, no, ano pang meron dito sa kanyang pag-describe sa mga lugar na napuntahan niya. So, kanina nga nabanggit na natin, no, yung lugar ng Nevada, yung Sacramento, sunod naman yung Ogden. No? Sa Ogden, makikita ang mga kabayo, baka, at punong mga bukid. So, makikita rin ng maliliit na mga bahay, no, mula Ogden patungong Denver, no, na kanyang pag-travel. So, sumunod naman, makikita natin, no, na kung saan noong Miyerkules, May 9, dumaraan sila sa pagitan ng bundok ng Batuhan at mga tabi ng ilog. So, nagbibigay buhay tila ng walang buhay na lugar at nagising, no, nang nasa Colorado na siya. So, dito makikita naman natin, no, ang ikalimang estado na dinaanan ni Rizal noong mga panahon yun. Pero bago yun, no, puntahan muna natin yung sa Utah. Yung Utah, ang mga babae ang naghahanda sa mesa daw. Lumipat kami ng tren pagdating sa Ogden at di muna kami maglilipat pa hanggang makarating sa Denver. So yun yung mga naging description ni Rizal sa kanyang pag-travel, no, na kanyang naaalala pa. So doon nakita, no, niya ang mga batang lalaking Mormon sa Farmington. At doon nakikita niya rin may mga tupa, may mga baka, kabayo at sa kaparangan, no, ng lugar na meron doon. So hindi daw kalakihan ng populasyon na meron ang Utah. Susunod, meron tayo noong Huwebes, no, nung pumunta siya sa Nebraska nga. Dito pupunta na tayo, no, kung saan makikita natin, no, yung iba't ibang tanawin din na kanyang nasaksihan sa kanyang travel, no, sa sakay ng lula nitong tren na ito. So sumunod naman yung mga lugar na napuntahan niya at Chicago, no, na kung saan so nagising siya doon, ang lugar doon ng bukid dito ay nabungkal na at malalaman ang papalapit na kami sa Chicago, no. Ito yung mga senyales. So ng mga panahon yun. So napuna ko sa bawat tindahan ng tabako sa Chicago ay may isang figurang Indian daw. So yun yung mga nakikita niya sa sigarilyo naka-imprenta.
Sumunod naman, nakita niya dito ah, ang talo ng Niagara, no? So tumigil kami sa mga bahaging maganda ang tanawin. Pinuntahan namin ang paligid sa mga gawing ibaba no ng talo. So nabisita, dinescribe no. Nakita niya rin dito na dinescribe niya na hindi nga lang kasing ganda ito ng talon sa Los Baños pag kukumpara niya no. So kasi makikita natin dito yung pagsanhan no dito sa Laguna, sa Pagsanhan Falls. So next is noong May 13, malapit na sila sa Albany. Ito ay isang malaking lungsod din ng Hudson. So nakita niya naman din dito yung ito nga yung pagkukumpara niya ulit no sa Ilog Pasig no. So yung Pasig River natin, ito ay makikita na kung saan ang Hudson daw ay malawak, at kung ipagkukumpara sa Pasig, doon mas malawak o mas malaki no itong dinadaanan nilang ilog. So dahil dun sa trend na yon, sa ilog na dadaan, so medyo pinagalan nila yung pagtakbo no. So yun yung naging description niya. So sumunod na bagay, si Rizal no sa New York noong May 13, 1888 niya ay nagwakas na doon na tumigil sa New York ang kanyang pagbabiyahe sa huling kontinente ng Amerika na kanyang pinuntahan. So tumigil siya ng 3 araw sa lungsod sa lugar na ito at kung tawagin niya malaking bayan. So binisitan niya ang mga gandang makasaysayang tanawin at humanga rin siya sa mga laki at naging inspirasyon ng mga monumentong handog no kay George Washington ukol sa dakilang Amerikano na isinulat niya kay Ponce. So sabi niya dito, siya ay isang dakilang tao na palagay ko'y walang katulad sa bansang ito dahil nga sa monumento na meron si George Washington. So noong May 16, 1888, nilisan niya ang New York patungong Liverpool. Dulan siya na o sakay siya ng City of Rome na sasakyan na barko. Ayon kay Rizal, ang barkong ito no, ang pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo, sunod lamang sa Great Eastern. So masaya siyang nakakita na ng higanting masaya niyang makita niya ang higanting Statue of Liberty sa isla ng Bedleo no, na mapadaan ang kanilang barko sa daungan ng New York. So sumunod na bagay is yung mga impresyon ni Rizal sa Amerika na ang sabi niya dito, may magaganda at pangit na impresyon si Rizal sa Estados Unidos. So ang maganda niyang impresyon ay una, material na kaunlaran ng bansa na nakikita sa malaking lungsod, lupaing agrikultural daw, mga umuunlad na industriya at abalang pagawaan. So dahil dito, nakita niya na may magandang oportunidad ang mga magtatrabaho at magpupunta ditong mga kababayan niya at iba pang lahi na nagnanais na magtrabaho. Pangalawa, ang enerhiya at pagpupursigi no, ng mga Amerikano. Dahil dito, may mas mataas na antas sila at mas maganda no, kanilang buhay na meron at supply na enerhiya na pinanggagalingan. So, pangatlo, likas na kagandahan ng bansa, may iba't ibang natural resources no, at iba't ibang bahagi na ng environmental aspect na still nang hindi pa rin nako-cultivate at ito nga, hindi pa nako-convert into mga industrial land no and still no a forest pa rin. So sunod, mataas na antas na pamumuhay na kung saan alam natin na medyo may kamahalan, medyo mataas ang level ng kanilang pamumuhay sa uri ng kanilang bansa na kinilala. Ikalima, mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahihirap na imigrante. Katulad ng sinabi ko nung una sa mga bahagi no, na kung saan isa sa mga pwede na napagkunan niya bilang trabaho. Isa lang naman na mga naging negative impression ni Rizal sa Amerika ay ang kawalan ng pagkapantay-pantay na trato ng mga lahi. So ang ganitong pagtrato ay taliwas sa kanyang prinsipyo ng demokrasya at kalayaang ipinagmamalaki no, ng mga Amerikano. So ngunit di naman sila sinasagawa no, o hindi na isinasabuhay itong uri ng kanilang demokrasya. Kaya isinulat niya kay Ponce na wala siyang tunay na kalayaang sibil sa ibang estado, hindi maaaring ikasal ang isang negro sa isang puti. Ang pagkamuhi ng mga Chino ang siyang dahilan kaya nahihirapan ang ibang Asyano rito. So tulad ng mga Hapon na madalas silang mapagkamalang Chino dahil na rin sa pagiging ignorante ng mga Amerikano.
Kaya ang mga ito ay kinamumuhian din katulad ng ginagawa sa mga Chino, no, sa mga Hapo. So noong 1890, 2 taon pagkaraan ng pagbisita niya sa sa Amerika. So nakausap niya si Jose Alejandro, nag-aaral ng enerhiya sa Belgium at nakasama ni Rizal no, sa isang lugar sa Brussels, no, kung saan di pa nararating ni Alejandro ng mga panahon ngayon at sabi niya, nagtanong kay Rizal, anong impresyon mo sa Amerika? Sagot ni Rizal, ang Amerika ay isang bansang may napakagaling na kalayaan ngunit para lamang sa mga puti. So yun yung huling ating topic for this chapter and thank you.